assistance ng DSWD Mimaropa sa mga apektadong pamilya ng mga bagyong nagdaan. Ating pag-usapan kasama si Regional Director Leon Reynoso ng DSWD Mimaropa. Director Reynoso, magandang tanghali po. Magandang tanghali naman, lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Director, una po sa lahat, kamusta po ang deployment ng mga social workers at volunteers mula sa DSWD Mimaropa para sa pagbibigay tulong sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo? Tayo po kasi sa DSWD Mimaropa, meron na po tayong mga naka-assign na mga DSWD personnel sa iba't ibang mga munisipyo. Sila po ay workers ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Sustainable Livelihood Program. Pero pagka meron pong kalamidad, sila rin po ang tumutulong sa DSWD para direktang magbigay ng tulong sa ating pong mga mamamayan, katulong ang Municipal Social Welfare and Development Office. Kaya hindi na po actually natin i-deploy, naroon na po actually sila sa area. Pero sa ngayon po, saang... Pero kung sakali at may mga pangangailangan ng additional personnel, doon po magpapadala ng personnel augmentation ang regional office ng DSWD. Pero sa ngayon po, saang mga lugar nag-deploy ang inyong regional office upang tumugon sa mga pangangailangan at relief operations po ng DSWD? Sa kasalukuyan po nitong nakaraang bagyo, yung sa Christine at Leon, wala pong na-deploy na DSWD personnel from the field office, kundi kung sino po yung mga naka-assign sa ating po mga munisipyo, sila po yung tumulong sa ating mga local government units sa pamamagitan po ng mga Municipal Social Welfare and Development Office. RD, kamusta naman po ang epekto ng bagyong Ophel sa Mimaropa region? Sa ngayon po ay hindi naman tayo masyadong apektado. Ang talagang nakaapekto sa Mimaropa ay ang Christine at Leon. Pero hindi naman talaga direktang naapektuhan ang Mimaropa at ang naapektuhan kasi directly ay ang Northern Luzon provinces. Ganun pa man, yung ulan ang naminsala sa maraming mga munisipyo dito sa Mimaropa sapagkat pagkakasi matindi ang tag-ulan, ito ay nagdudulot ng pagbaha at pagka nagkaroon ng pagbaha, kasama nito ang pagkasira ng ating mga crops, ng mga tanim ng ating mga magsasaka. At ganoon din naman, may mga ilang pamilya na kinakailangan lumikas sa mga evacuation centers na inihanda na ito ng mga local government units. Sa mga naka-preposition na mga food at non-food items sa inyong regional office o warehouse, nagamit na din po ba ito para sa pangangailangan ng ibang rehiyon? Yung pong mga naka-preposition na family food packs, para lamang po sa Mimaropa yun, sapagkat ang ating po kasing mga stock room at warehouses ay nasa mga nasa 5 island provinces. So hindi po kinakailangan na dalhin pa yon para tumulong sa iba pong rehiyon. Talagang yun po ay para lang sa Mimaropa at magiging pong mas magastos kung yung mga family food packs na nasa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan ay dadalhin pa natin sa ibang rehiyon. Kasalukuyan po ay meron tayong 97,000 family food packs sa atin pong mga warehouses dito po sa Mimaropa. At sana ay hindi naman maapektuhan tayo nitong Pepito kasi ang pinaghahandaan natin ay itong si Pepito. Kasi yung namang apekto nitong si Christine at saka nitong si Leon, hindi naman masyado sa atin. Pero syempre ay ito ang kadahilanan kung bakit narito kami sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, specifically dito sa labas ng Abada College Gymnasium. Kanina po kasing mga alas 10 ng umaga dumating si Pangulong Marcos para sa pagbibigay tulong dito po sa mga kababayan natin sa Oriental Mindoro na naapektuhan ng Typhoon Christine. Kaya ang Office of the President po ay namigay ng assistance. Ito po ay 10,000 pesos sa bawat
magsasaka at mangingisda na na-identify ng Department of Agriculture. Ang DSWD lamang po ang tumulong para maibigay po sa ating mga magsasaka at mangingisda yung tulong ng Office of the President. Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Leon Reynoso ng DSWD Mimaropa.